Yan, good morning mga idol. Isa po mapagpalang araw mga ka-business at mga kapapi. Kumusta po kayo ngayon? At eto na naman po tayo yung nagbabalik para sa isang panibagong reaksyon. At talagang pasensya na kayo kasi sobrang busy natin. Pero tayo po ay magbigay ng reaksyon sa isang punto mga idol na atin pong nakita, atin pong narinig mula po sa kabilang panig. Una po sa lahat mga idol, kumusta na kaya si Bong? Nung mga nagdaang mga vlog, sinasabi ni Bong na babalik siya Sabado, Friday or Sabado. Linggo na po ngayon. Ang katanungan po ba nakabalik na? Ito po isa sa malaking katanungan dahil nalaman natin mga idol na napadalhan si Bong ng pera. Binigyan ng pera ng kabilang kampo mula po sa kanilang emisaryo, yung pong taong kumakausap lagi kay Bong. Kung saan narinig pa rin natin yung audio, may resibo. Una sa lahat mga idol, pag-aralan po natin. Ito bang mga ganitong pamamaraan ay nakakatulong ba kay Bong? Sa aking pananaw mga idol, sa estado ngayon ni Bong, sa ganitong pagkakataon, parang ang lumalabas sinusuplayan nila yung bisyo ni Bong. Kumbaga, para masustain. Bakit? Kasi habang si Bong nagbibisyo, ay hindi siya babalik sa ka-business. Pangalawa, doon sa mga kasabay noon, ay binibigyan nila ng pagkakataon na suplayan din yung kaisipan. Yung mahinang kaisipan ni Bong, ng mga kwento para matakot si Bong bumalik. Ano po yung mga kwentong sinasabi nila? Ito po yung mga kwentong sinasabi nila na kisyo makukulong daw si Bong, kapag bumalik, tutuluyan na daw. So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakabalik si Bong. Ngayon, ang tanong, sinasabi nila, gusto nilang tulungan, bumalik si Bong. Ano ho ang katotohanan? Dito po mga idol, kung atin pong analisa, lalong hindi po makakabalik si Bong sa sistema. Parang parang ang lumalabas nito, may mga taong kakampi din nila na kumakausap kay Bong sa ganitong sistema, tapos ito namang kanyang dati ay humaharap sa camera na akala mo ay talagang totoong concern kay Bong. Di po ba? Bakit? Kasi siya ang nagsasabi na gusto na niyang bumalik si Bong. Gusto niyang tulungan makabalik. Parang iba po yung talagang katotohanan kung maririnig mo Alam niyo po, sa katotohanan, ang totoong pagtulong para kay Bong, una, ay ang tutunay na makabalik sila sa ka-business din. After na nakabalik siya sa ka-business, doon na po susunod kung ano ang nararapat na intervention para sa kanya para mabago ang kanyang buhay. Kasi kung usapin pagtulong mga idol, dapat noon pa. Dapat noon pa. Di ba? Kung babalikan natin, napasakan niya na nahawakan na niya nakamit na niya, nahawakan niya si Bong. Pero hiniwala yan. Pagkatapos, tumahimik, ito na ngayon, tumiming dahil nagkaroon ng mga, kakampi, kasama, nag-ingay, at dahil nga nakita nila, sabi mga doon ito daw mga kagwang ay ginagamit si Bong for the views. Ay hindi mo, kung manonood ka mga idol, akala mo kung bago ka lang, akala mo masasabi mo na talagang totoong concern nila. Kung hindi mo alam ang nakaraan, Pero dito kung sasabihin natin for the views, sige nga po kayo mga idol, hindi po magagaling sa bibig ko, sino po ang gumagamit talaga kay Bong para sa views? Di po ba? Sino po ang talagang totoong gumagamit para kay Bong? Kasi kung titingnan po natin mga idol, ang ka-business ay talagang totoong concern sila para kay Bong. Pagbabago ang kanilang dinadala. Pagbabago ang nais nila kay Bong. Kaya nga lang, hindi nangyayari itong panahon ngayon ng pagbabalik ni Bong dahil may mga intervention. Parang masaya nga sila na hindi nakakabalik si Bong. Bakit? Para may pagkakwentuhan. Para mayroon pagkachismisan. Diba? Para may issue na lumabas. So sana kung talagang totoong concern tayo kay Bong para sa kanilang pagbabago, tulungan natin ang tao na maunawaan niya ang kanyang sitwasyon at bumalik siya sa ka-business.
Yun lang po ang isa sa pinakamabisang paraan para masabi natin na totoo ang kanilang sinasabi na concern sila kay Bong. Kasi wala pong iba. Wala pong ibang makapagbibigay ng pagbabago para kay Bong kundi ang ka-business lamang. Kaya nga lang, medyo natitwist ngayon eh. Diba? Sinasabi na ginagamit na lang si Bong for views. Tika lang. Bakit nakalimutan ang talagang totoong intensyon ng ka-business mula pa sa una, mula pa nung unang natagpuan niya si Bong hanggang sa kasalukuyan? Di po ba? Kasi kung views lang ang pag-uusapan, mga idol, nakamit na ni ka-business ang 2 million views para kay Bong, tapos na yan. Marami pang Bong sa kalsada ang pwedeng hanapin. Pero bakit hindi tinitigilan si Bong? It is because kapamilya ang turing ni ka-business para kay Bong. Kaya nga lang sa kasalukuyan, siyempre, inaantabayanan nila kung kailan babalik si Bong. Naaantala ang pagbalik nito dahil may mga intervention sa labas. Ito yung mga taong pumipigil. Ito yung mga taong bumubulong. Hindi ko sinasabi na siya mismo, pero dahil nga sa tinatawag na kampihan, may mga taong lumalapit kay Bong. Ito yung mga taong gustong pabagsakin ang ka-business. Bakit? Iniisip nila na kung mawala si Bong, babagsak ang ka-business. Okay. Worst come to worst, mga idol, hindi na bumalik si Bong sa ka-business. Babagsak ba ang ka-business? Hindi. Bakit? Kasi nga po, mga idol, mayroon nang nakamit at mayroon nang naipakitang pangalan ang ka-business. At ngayon, 500,000 followers na mayroon siya. O di ba? Mahirap yan mangyari, mga idol. Worst come to worst. Ibig sabihin, hindi nahahanapin nila ka-business si Bong, hahayaan na lang nila ka-business si Bong. Ano ang mangyayari kung sa ganun? Siyempre, wala nang pag-uusapan. Tapos ang maligayang araw nila, bababa din ang views nila. Di ba? Pero hindi naman ganun ang puso ng ka-business eh. Kasi nakikita natin ang puso ng ka-business na talagang andyan yung sustainable na pagtulong para sa isang tao, lalo na kung itinuturing nilang kapamilya. At si Bong ay itinuturing nilang kapamilya. To the end, to the point na ang pangunawa ay ibibigay nila para kay Bong. Maswerte nga sila dahil mayroon siyang budang na marunong mag-analisa sa buhay ng pagkatao ni Bong. Dahil yan ang pinag-aralan ni budang. Di po ba? Yun ang ka-business, mga idol. Sana ho sa lahat. At sana ho kay Bong, kung naririnig mo ito, tuparin mo na yung pangako. Huwag kang magtagal, Bong, kasi habang nandyan ka pa sa lansangan, tandaan mo, napakahirap po kung magkaroon ka na ng sakit. Maniwala ka. Ang mga taong lumalapit sa iyo ngayon, ang mga taong bumubulong sa iyo ngayon, iiwanan ka yan. Iiwanan ka. Iiwanan ka yan. Maniwala ka. Nangyari sa iyo noon, mangyayari sa iyo muli. So kung nakikinig ka, Bong, ito na po ang pagkakataon. Magnilay-nilay ka. At bumalik ka na sa ka-business. Yun po yung talagang doon. Po, mga idol. So, again, mga idol, sa punto na nagbigay tulong sila kay Bong, nakatulong ba ako para sa akin? Hindi. Hindi, mga idol. Kasi hindi si Bong mabubuhay o mapapabago sa pamamagitan ng salapi na ibibigay sa kanya. Which is hindi naman sapat, pansustin lang. Saan masusustin? Baka nga po sa bisyo mapunta. Di po ba? Ang kailangan ni Bong ay isang pagbabago. Pagbabago sa kanyang kaisipan at kamalayan. At kailangan dyan ay maipatingin siya sa isang tamang institusyon. Yun na ho ang talagang totoong pagbabago dyan kung talagang totoo. Hindi yung pagbibigay at pagpapadala ng pera. Kasi the more na binibigyan mo ng pera si Bong, mas lalo mong pinapaunawa sa kanya na mag-este siya sa komunidad kung saan niya ngayon ay naroon. At lalo siyang malayang gumawa kung ano ang gusto niyang gawin at isustain ang kanyang mga bisyo na layong magpapalala sa kanyang kalusugan, sa kanyang katawan, sa kanyang kaisipan. Kung concern tayo kay Bong, kung totoong mahal natin si Bong, kung totoong andun tayo sa punto ng pagbabago para kay Bong, ipaintindi at ipaunawa natin na mas mainam kung makabalik siya sa ka-business. Ako po si Taong Gala, mga idol.
Huwag po natin kalimutan i-follow Kabusiness Official, Kabusiness Family, and Papa Dens. Ganoon din po ang ating mga kagwang at syempre ang ating pong mga Kabusiness Reactors. Lalong-lalo na po ang inyong abang lingkod. Mga idol, kung ikaw ang tatanungin, ano po ang punto de vista mo sa isyong ito? Pa-share nga po ng inyong komento at mga naiisip mga idol sa comment section. O pag sa ganon, ay mas lalo pang mapalalim ko ang aking pag-unawa tungkol sa punto de vista ito. Maraming salamat hanggang sa sunod na video. God bless us all.